Tatalakay natin for today's video kung ready na ba si little ones na kumain ng solid foods, aside sa breast milk and sa formula milk na binibigay natin sa kanila. Hello mga mommies and daddies! I'm Mommy Marge and I'm a first-time mom, so welcome to my YouTube channel! Bago tayo magsimula ay disclaimer lang po sa ating mga moms and daddies na manonood sa aking vlog. Ito ay based lamang din po sa aking experience and ito po ay nire-research ko din po bago kong i-share sa inyo o ibahagi yung mga nalalaman ko about dito sa ating topic. And pasensya na kayo sa mga ingay na maririnig nyo dito sa ating surrounding. Tabi-tabi po yung bahay namin dito, kaya pasensya na. So, let's start! When, what, and how to introduce solid foods. The Dietary Guidelines for Americans and the American Academy of Pediatrics recommend children be introduced to foods other than breast milk or infant formula when they are about 6 months old. Introducing foods before 4 months old is not recommended. Every child is different. So, yan mga mami ang tatalakay natin for today's vlog, kaya keep on watching! How do you know if your child is ready for foods other than breast milk or infant formula? Ito po yung mga sign paano malaman kung yung baby nyo ay ready na ba siyang kumain ng solid food. Kung nakikita nyo itong mga sign na to, ay ibig sabihin ay ready na si baby para sa solid food. Una ay sits up alone. Tingin ko 5 months and above ay nakakaupo na ang ating mga little ones. I mean, unti-unti nang nakakaupo yung ating mga baby, syempre sa tulong ng ating mga parents or guardian. Next is able to control head and neck. Ayan mga mamis, ito mahalaga din po ito. Dapat kaya na ni babyng buhatin yung kanyang ulo. Kaya niya nang kontrolin yung kanyang ulo. This is my example video sa aking baby Calyx. As you can see, nabubuhat niya na yung ulo niya. Ibig sabihin, ready na siya mag-solid food. Next is open the mouth when food is offered. Ayan, tinatry ko din yan kay Calyx. Halimbawa is may aabot akong small amount o kaya pag kumakain kami, sinasama namin siya sa pagkain and then pinapaamoy ko sa kanya yung isang kutsara na pagkain, no? And then itatapat ko sa ilong niya, titignan natin kung ngumanganga na ba siya, kung nag-o-open na ba yung mouth niya, kung parang takam na siya dun sa pagkain. So, may i-flex lang ako din ditong video na makikita nyo. And isi-share ko yun sa inyo. Kung ano ba yung tinutukoy ko mga moms. Titignan ka niya kumakain, no? Huli! Isa na rin to sa mga sign na natatakam yung ating little one. Kung hindi ako nagkakamali, 4 months pa lang dyan si Calyx or 5 months. Next, kapag napansin nyo, ay marunong na siyang ngumuya o lumunok. And another sign is brings object to the mouth. And then tries to grasp small objects such as toys or food. Ayun yung parang gusto na nilang i-grab yung pagkain. Alam niyo, yung parang nangangagaw na sila ng bagay na laruan or pagkain, then isusubo nila. Next naman natin is how to introduce your foods for your baby. Ayan mga moms. Sa pagpapakain kay baby ay kailangan muna natin itong tandaan. Let your child try one single ingredient food at a time at first. This helps you see if your child has any problems with that food, such as a food allergies. So yung pag-introduce natin ng pagkain sa kanya is pakonti-konti lang mga moms. Kumbaga pa try lang. Halimbawa 3 days na kalabasa, 3 days na mashed potato, 3 days na sweet potato, mga ganun mga moms. 3 days muna natin i-trial yung isang food bago tayo mag-proceed sa another food para iwas tayo sa allergy ng ating baby. Possible na magkaroon sila ng allergic reaction, which is delikado po sa ating mga baby. And last is how should I prepare food for my child to eat? At
First, it's easier for your child to eat foods that are mashed, puree, or strained and very smooth in texture. Kung kaya natin mag-provide ng mga ganito, katulad ng food processor at mash bowl, para mapadali mag-prepare natin ng food sa ating mga baby. May mga ibang klaseng pagkain na sadya namang mabubulunan ng ating mga baby. Kaya mas mahalaga ang tamang pagpapakain sa ating mga baby ay yung tamang texture ng pagkain based his or her development to help prevent choking. Sa pag-prepare ng pagkain, dapat madali at mabilis lang ma-dissolve ng kanilang laway and do not require chewing food kung nag-uumpisa ka pa lamang magpakain sa iyong anak. We have 4 kinds of preparing foods based he or she's age and development. If your child 6 to 8 months, give puree food to easily dissolved by he or she's saliva. If your child 8 to 12 months up, give smash food or solid food. Pero mga mami, make sure na yung solid food ay malambot para madali lang din ma-dissolve at madaling kagatin. And syempre mga moms, no, it can take time for your child to adjust to new food texture as your baby's oral skills develop. Kasi nagde-develop pa nade-develop pa lang yung kanilang oral skills. Or kailangan po nating bantayan ang ating mga baby once na sila'y kumakain. Step by step tayo magbibigay ng pagkain sa ating mga baby para maiwasan natin yung choking. So, wag po tayo magmadali mga moms, no? Para din po yan sa ating safety ng ating mga baby. So, hanggang dito na lang po mga moms yung ating video. Next nating video ay i-share ko sa inyo sa simula, pamamalengke o pamimili ng pagkain sa aking little ones hanggang sa pagbigay o pag-prepare ng pagkain sa aking little ones na si Calyx. Don't forget to share and like this video para naman ma-inspire din ang ating other moms and daddies, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. And don't forget to click the notification bell to notify you para sa ating mga susunod pang video. Kung meron lamang po kayong katanungan sa ating video, ay pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. And kung gusto nyo magpagawa ng small video para sa mga karagdagang pangkaalaman, mga mommies and daddies, ay ating pong gagawaan natin ng paraan. Kaya yun lamang po and maraming salamat sa panonood.